Yo mga boss, welcome sa episode 10 natin dito sa Expert Option. Yan, para sa mga bago dito, welcome kayo dito sa ating trading channel. At kung hindi nyo pa alam, meron na tayong mga siyam na videos, 8 or 9, di ko matandaan, pero siyam yata, meron na tayong siyam na previous episode. Kung hindi nyo pa napapanood, click nyo lang tong channel na to at ilalagay din natin dito sa gilid siguro yan yung siyam channel na pwede nyo mapanood at umpisahan. At masasuggest natin, syempre bumalik muna kayo sa pinakaunang episode natin dahil nandun lahat ng pwede nyong matutunan, especially kapag bago ka. Anyway mga boss, ngayon pag-uusapan naman natin para sa episode na to is syempre bagong indicator na naman na pwede nating magamit in the future, okay? So papakita ko sa inyo kung paano gamitin yan at magpapakita rin ako ng sample na try natin muna ipaliwanag sa pinaka the best na kaya natin na mas maiintindihan ng lahat, lalo na ng mga bago. So suggestion lang ulit at paalala na itong ating platform sa trading ay gusto ko lang magbigay ng warning at risk na ito ay ginagamitan natin talaga ng pera natin, kaya mas maganda na mag-ingat tayo, lalo na pag bago ka pa lang. Masasuggest ko na gumamit muna kayo ng demo balance bago kayo tuluyang mag-deposit at magpasok ng pera dito sa ating trading channel, okay? So maganda mag-practice ka muna sa demo balance ng mga 1 buwan, 2 buwan or mas mahabang panahon, mas maganda. Okay, so anyway mga boss, ito papakita ko na sa inyo at kung tinatanong nyo kung anong indicator ang tatalakayin natin, ito yung tinatawag na stochastic oscillator. Okay, so stochastic oscillator ay medyo similar siya sa RSI pero magkaiba sila. Same, but different. But still same. Pero ito papakita ko sa inyo gamit itong video na to, panoorin nyo to. So ayan mga boss, ito yung tinatawag natin na stochastic oscillator. So yan yung makikita nyo pag inopen nyo na siya doon sa baba. So ito yung tinatawag natin na mga entry point natin. Yan. Nakita nyo yung mga lumalabas na yan. Diyan tayo pwede magpasok ng entry point natin. Okay? So pag inopen nyo yan, meron tayong linya na kulay orange at saka kulay green. So once na nasa loob na yan yung hinihintay natin, tsaka tayo magte-trade. Which is yung dalawang linya na to. Nakita nyo na puti at blue. Okay, so once na nakita nyo nag-overlap na yung blue sa puti at pumasok na sila pareho dito sa green or sa orange, kahit sa dalawang yan, basta sa loob, doon na tayo magte-trade. So nakita natin dito sa umpisa, ayan, nag-overlap dito yung green yung blue sa part na to. So pumasok siya sa part na to dito. Ayan, magbabay tayo dyan. Okay, sa loob ng 1 minute, matatapos yung trade natin siguro dito banda or dito. So, tapos na yung trade natin, success trade yan dahil nasa above pa rin siya. Okay, so ganun din naman dito sa part na to. Nakita nyo, nag-overlap siya dito sa part na to. Success trade ulit yun. So, dito rin, ganyan din naman, nag-overlap siya dyan. Tumaas. So, yan, dito, success trade dito dyan. So, yan. At kung nalilito pa rin kayo at hindi nyo pa rin maintindihan, huwag kayong mag-alala dahil ipapakita pa rin natin kung paano yung gamitin ng actual. Okay, so magpapakita ako ng video dito gamit itong PC natin. Pero huwag kayong mag-alala, meron din naman ito sa cellphone. Mas okay lang siya sa PC kasi mas malawak siya, mas marami kayong makikita. So, ito, start na kagad natin. So ayan mga boss, yan nakita nyo naman dito tayo sa asset list na Euro US dollars. Ayan, yan sa taas kita nyo, lumipat tayo dati sa Smart tayo, ngayon try natin. Investment natin 200 at ang deal duration natin 1 minute lang. Okay na, wag na muna natin baguhin. Dito ganito natin open yung ito sa pangalawa. Pindutin nyo lang yan at hanapin nyo itong stochastic oscillator yan. Sa setting naman, wala tayong babaguhin dyan. Confirm natin, okay na yan. So yan, makikita nyo dito, merong linyang orange at saka linya na kulay green. Nakita nyo sa baba. So 80% sa orange, 20 sa green. Ito naman yung blue at white na line. Yan. Ito dito natin makikita kung magte-trade na tayo or hindi dyan sa labas noong 80 at 20 na yan. Diyan tayo babasa at maghahanap ng entry point natin. Yan, nakita nyo yung nagdikit na dalawang yan. Yan, pwede tayo mag-buy sa part na yan pag tumungtong yung pula sa loob ng 20%. Ayan, ay blue pala. Ayan, yung blue tumungtong na sa 20%. So, nag-buy tayo sa part na yan. Dahil expect natin na dire-diretso yan, papasok at tataas yung sale investment natin once na nag-overlap na siya dun sa kulay puti na linya. Okay, so medyo 1 minuto to, hintayin na lang natin. At yan, so ganun lang magbasa ng entry point o halimbawa nitong kabila, nakita nyo yan, yung isa pa yung sa dulo to. Yan, pag nakita nyo nag-overlap na yung
blue at pumasok na siya sa loob ng 20% pataas, mas maganda na mag-buy tayo sa part na yon. Okay, so ayan. Tayo natin ilang segundo. So ayan, mukhang success yung trade number 1 natin. At yan, nakita nyo, nagkaroon na naman ng isa pang pwedeng entry point sa bandang taas. Ayun, nakita nyo, nag-overlap siya. So pag nag-wave back, ayan, teka, pakita ko muna itong trade natin number 1. Yung 200 natin, nagdagdagan ng 172 para sa trade number 1 natin. So ito, inaabangan natin ang entry point, nag-overlap na siya, confirm na. So hintayin na lang natin siya na pumasok pabalik dito sa orange, 80% pababa. Okay, so kasi mahirap mag-sell agad sa part na yan kasi pwedeng mag-stay pa siya dyan sa taas ng matagal eh. So hindi pa natin mababasa gaano yung, ayun, nakita natin siya, abangan natin. Yan. So nag-sell tayo sa part na yun, pumasok na siya sa baba ng 80%. At in-expect natin na magka-crash yung sale pababa. Okay? So, hintayin lang natin yan. 1 minute lang deal duration natin. So far, okay naman yan. Pwede mo rin siyang i-adjust hanggang 2 or 3 minutes. Minsan kasi pag in-adjust mo ng 1 minute yung deal duration mo is parang sobrang lapit nung wave. Hindi mo ngayon ma-detect. Hindi mo makita gaano kung nasa labas siya o 80. Ipindutin mo lang tong minus na nakikita mo yung sa gilid. Ayan. So, ayun, nakita nyo, meron na namang isa pang pwedeng entry point to. Diba? Yan, muntik na siya. Ayan din, isa pa to, pangit din na magbabay ka agad sa part na yan, nakita mo lang dumikit. Pag nagbay ka sa part na yan, malaking posibilidad na matalo yung trade mo dahil nag-i-stay pa siya nasa baba eh. So dapat makita mo talaga siya actual na pumasok sa loob ng green na yan, nakita nyo, yan o. Yan, pwede na sana yan. Pero ayun, bumalik. Di ba, mas maganda talaga pag nasa loob na siya. So trade number 2 natin, yung 172 natin, at 200 natin nagdagan ng 172. So, para sa trade number 2, ito abangan natin to. Itong entry point na to, baka pwede tayo mag-buy sa part na yan. Pag nag-overlap na siya ulit sa puti at pumasok na siya dun sa 20% na green. Okay, yun yung mga entry point natin. Hintayin lang natin. Hop. Atras. Ready lang tayo. Ayan. Yan, nag-buy tayo sa part na yan para sa trade number 3 natin. So, hintayin ulit natin isang minuto yan. Hopefully, tumaas ang market. Tumaas ang market ng dire-diretso. As you can see naman sa gamit natin ng indicator is maganda naman siya. Actually, tinry ko siya sa demo balance ng mga 10 times. Success siya ng 7 times. So, in short, 70% ang success rate nitong indicator na ganapin, stochastic oscillator, okay? So, medyo similar sila sa RSI kasi 'di ba RSI ganun din naman. Pero dito, dalawa yung hinihintay natin. Sa RSI, once na nakita natin lumabas na siya, pwede na tayo mag-buy or sell. Dito naman, hinihintay, bukod sa kailangan natin mag-overlap yung dalawa, kailangan pumasok din siya sa loob nung nilagay natin na KND sa 80% at 20%. So ayan, nakita nyo, merong entry point na nagdikit sila. At sa trade number 3 natin, yung 200 natin na nagdagan ulit ng 172 pesos. Tatlong trade natin, success mga boss. So ayan mga boss, nakita nyo naman kung paano gamitin. Kung meron kayong mga tanong or hindi pa rin kayo maintindihan, mayroon kayo mag-comment dyan sa baba, susubukan natin sagutin yan. At meron din tayong Telegram kung saan pwede nyo ako i-message ng personal. Ako mismo sasagot doon. Hindi yun admin, hindi yun bot or kung sino man, ako mismo magre-reply. Ito ilalagay ko dito yung ating Telegram. Yan. Yan yung personal ko na Telegram. Ito naman yung group natin para sa mga Telegram na gusto mag-join at maging updated sa trade natin araw-araw. Yan. Meron din yan link sa description natin at sa comment section. Ilalagay na rin natin. Kung promo code naman ang hinihingi mo, huwag kayong mag-alala dahil bibigyan natin kayo dito sa YouTube. Ito, screenshot nyo lang to. Yan, so pwede nyo gamitin yung promo code na yan kapag pili nyo, ready na kayo mag-start. At tinry ko rin yung stochastic oscillator. Tinry ko siya ng siguro 10 times.
ang success rate niya para sa akin is 70%. So, 10 trade ko, 7 yung success, may 3 talo. Pero ganoon naman, pero hindi yan accurate all the time. Kaya maganda i-try nyo rin muna siya sa demo balance ng 10 times din, 20 times, mas matagal, or aralin nyo muna na maigi. So, yun lang mga boss. Maraming salamat sa suporta nyo at sana may natutunan na naman kayo para sa episode na to. At magkakaroon pa tayo ng maraming episode. Lahat ng matututunan natin, isi-share natin ang isi-share sa inyo hanggat masabi nyo na kaya nyo na talaga. At paulala lang uli, huwag kayong magsawang gumamit ng demo balance. Practice lang bago kayo mag-deposit. So, yun lang mga boss. Mag-iingat kayo palagi. Good luck sa mga trade nyo at magkita-kita tayo para sa susunod na episode natin. Adios!